Ayan, kumusta kayo? Kumusta tayong lahat? Ayun na nga, kahapon ay nabalitaan natin na naospital si BBM, si Presidente Marcos. At iba-ibang reaksyon yung ating nakita sa social media. Pero nakakalungkot kasi syempre yung ibang reaction ay parang gusto na talaga siyang mamatay, di ba? Gusto ng, sabi nga, kuhanin na daw ni Lord. Karamihang reaction ay negative or natutuwa na ganun yung nangyari na na-hospital. So, in a way, parang iisipin natin, bakit ganun, di ba? Bakit may mga taong natutuwa na nagkasakit, na hospital, yung dati pa nga si Akop, di ba, namatay, si Cabral namatay. Yung mga reaction ng mga tao, natutuwa sila na ganun yung nangyari. So, in a way, parang negative, di ba? Parang ang pangit isipin, ang pangit tignan na pangit na ngayon nangyari pero natutuwa pa rin yung mga tao. Pero alam niyo, naalala ko lang yung sabi sa Bible, sabi sa Proverbs chapter 22 verse 1 sa Tagalog, mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak, ginto o anumang kayamanan. So, uulitin ko, mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak, ginto o anumang kayamanan. So, yun nga, dun sa mga reaction ng mga tao, parang bumalik sa akin yung verse na yun. Bumalik sa akin yung verse na yun. Na parang, tama nga si Solomon. Si Solomon yung nagsasalita doon sa verse na yun. And kung maalala natin si Solomon, siya yung nabuhay, isang taong nabuhay na pinakamayaman. Matalino. Nandun na sa kanya lahat. Nasa kanya na lahat. And yet, yun ang sabi niya. So, kung iisipin natin, dapat tayong matuto doon sa sinabi ni Solomon. Bakit? Kasi, alam mo yun, knowing na meron na siyang lahat, pero nasabi niya pa rin yun, na mas mabuti pa rin piliin na malinis na pangalan. So, sa mga nangyayari ngayon, guys, yun yung naiisip ko, di ba? Maaring nakuha mo nga yung gusto mo, nakuha mo nga yung pera, nakapagnakaw ka ng malaki, bilyon, milyon, trilyon man yan. Pero kung mamamatay naman yung tao at pagtatawanan, mamamatay o magkakasakit yung tao at gusto ng ikaw ay sana mamatay na lang yan, parang nakakalungkot, no? Siguro dapat tanungin ng mga uh, politiko sa Pilipinas kung worth it ba yung nanakaw nila, na darating yung time na pagtatawanan ka ng tao, namatay ka pagtatawanan ka ng mga tao. At yun ang maaalala sa'yo. Every time na mababanggit yung pangalan mo, maaalala sa'yo, yan yung nagnakaw sa kaba ng bayan. Yan yung kumuha ng bilyon, ng milyong pera sa kaba ng bayan. Yan yung nagpayaman sa pwesto sa gobyerno. Nakakalungkot na yun yung karugtong ng pangalan mo. May ilan na nagtatry bumawi. Si Abante, makikita mo yung mga post niya ngayon, halos mga Bible verse na, di ba? Bumabawi. Tapos si Asidre, yung congressman ng Tingog Party List, ganun din. Bible verse na rin yung mga pinopost. Pero hindi, alam na mga tao eh. Alam na mga tao na ginagawa nyo lang yan just to cover up or maybe just to, parang medyo maglaylo lang yung mga tao na banatang kayo na para makabawi. The only way na para kayo makabawi is unang-una syempre, pagsisihan nyo yung ginawa nyo. Pangalawa, ibalik nyo yung ninakaw nyo. Naalala niyo si Zacchaeus, di ba? Nung siya ay nagsisi, nung siya ay uh, na-meet niya si Lord, hindi lang niya binalik kung magkano ninakaw niya. Binalik niya ng triple yata yung, kung hindi ako nagkakamali. Doble-doble pa niyang binalik yung perang ninakaw niya. So, maaring hindi niyo doble ibalik, pero yung ibalik niyo, pagsisiyan niyo, syempre, hahabulin kayo ng batas. Hindi, at kung hindi niyo naman gagawin yun na nga yung kapalit. And kung kaya niyo namang sikmurain yun,
na kung magkasakit kayo, mamatay kayo, pagtatawanan kayo ng mga tao, natutuwa pa ang mga tao, well, nasa inyo yan, di ba? Pero yun nga, ang question ko lang sa mga magnanakaw syempre sa gobyerno, is it worth it? Pinapakain sa pamilya, alam mo yun, na-enjoy mo yung buhay pero galing naman sa nakaw. The question is it worth it? Sabi nga sa Bible again, makamtan mo man ang lahat ng yaman sa mundo. I mean, kung ang nag-iisang kaluluwa mo naman ay mapupunta sa impyerno, is it worth it? Yun lang. Thank you so much and God bless you. Bye-bye.